Hello mga kapatid, narito na naman tayo sa panibagong kwentong esoteriko dito sa Pinoy Esoteric. Ako nga pala si Maestro J. At sa gabing ito, ikikwento natin sa inyo ang istorya ng isang tigalpo. Pero bago nyo ito pakinggan, tandaan, like and subscribe para mas marami makapakinig sa atin. At higit sa lahat, onting paalala, ang anumang maririnig ninyo dito sa kwentong ito na tigalpo o di kaya naman ay orasyon ay huwag niyong gagamitin. Sadyang hindi namin to tinapos o kinumpleto dahil baka magamit to sa kasamaan. Ngunit ito ay base sa tunay na pangyayari, base sa kwento ng isa naming kliyente dito sa Pinoy Esoteric. Kaya tara na, makinig at simulan natin ang kwento ng tigalpo sa isang mga agaw na si Goryong Peste. Sa isang liblib na baryo sa bayan ng San Roque, may isang lalaking kinatatakutan at kinaiinisan ng mga taga roon, si Gregorio, o mas kilala bilang Goryong Peste. Hindi dahil sa pagiging mamamatay tao o tulisan, kundi dahil sa pagiging babaero at manggagadyo nito. Marami ng kababaihan ang niloko niya. At ang pinakamasaklap, inagaw niya ang kasintahan ng isang lalaking hindi dapat kagalitin. Si Samuel ay isang tahimik ngunit matipunong lalaki. May malalim na pagmamahal sa kanyang nobya na si Rosa. Magkasintahan sila mula pagkabata at balak na nilang magpakasal. Ngunit dumating si Goryo, makisig, magaling mambola, at may perang galing sa hindi malinis na paraan. Sa matamis niyang dila at malalambing na pananalita, nahulog si Rosa sa bitag ni Goryo. Rosa, malapit na pala tayong iksal. Kaya baka gusto mo, lumabas muna tayo saglit. Maghanap tayo ng pwede nating ihanda o di kaya naman para sa piging na gagawin natin dahil kakailanganin natin ng kakaunting preparasyon. Aniya ni Samuel. Ha? Baka hindi pa po pwede. Mahirap pa kasi sa ngayon at higit sa lahat, kailangan kong may puntahan muna saglit. Baka pa po pwedeng sa susunod na lang na linggo. Wika naman ni Rosa. Ha? Pero malapit na tayong ikasal at higit sa lahat wala pa tayong nahahanda. Hindi pa tayo nakakapaghanda ng pagkain at hindi pa rin natin nakakalimutang kailangan pala nating kausapin ang mga inlo mo at inlo natin, di ba? Nako Samuel, baka po pwedeng ipagpaliban muna natin. Importante lang talaga ang gagawin ko nitong linggo na to. Huwag ka mag-alala. Pwede naman natin yung gawin sa susunod. Hindi makikubli ang galit o pagkapuot ni Samuel sa ganitong pangyayari. Ikakasal na sila. Medyo dismayado si Samuel dahil na rin nagmamadali na rin siya magkaroon ng pagpaplano. Ngunit si Rosa, meron palang pinaplanong iba. Ay nako, paano ko ba gagawin to at paano ko sasabihin kay Samuel na hindi ko magagawa yung kasal? Kailangan kong pumunta sa bayan at makipagkita kay Gregorio. Sa mga panahong iyon, si Samuel ay hindi muna nagpakita kay Rosa. Naiinis ito at bumalik muna sa kanilang tahanan. Malapit sa may San Roque rin. Ngunit sa hindi malayong pagkakataon, bigla niyang nakasabay ang isang taong isa palang magiging ahas at mangangahas sa kanyang relasyon. Alam niyo ba kung nasaan si Rosa?
malapit lang daw siya dito sa may San Roque. Aniya na isang taong naghahanap sa binibining tinatangal ni Samuel. Ha? Ba't mo hinahanap si Rosa? At teka, sino ka ba? Kasintahan ko yun ah. Biglang ngumiti ang lalaki. At ang lalaking ito ay biglang nagsalita ng napakayabang. Sa tingin mo ba, yang si Rosa, ikaw lang ba ang kasintahan? Sa sinabing ng lalaking ito, si Samuel ay kumunot ang noo. Nanggagalaitin na sa loob-loob nito. Ngunit dahil payak ang kanyang pag-isip at hindi naman siya nag-iisip din ng masama sa ibang tao, hinayaan niya lang ito. Ngunit galit siyang umalis sa kinalulugaran niya. Mga ilang minuto pa, biglang nakita ni Samuel si Rosa. Nasa malayong lugar at may kinikitang lalaki. Doon niya napagtanto na ang kanyang nakita pala ay ang lalaking mayabang na nagtanong sa kanya kung nasaan si Rosa. At sa kanyang hindi mapakaling isip at galaw, sinundan niya ang dalawang ito. At doon niya nakita ang hindi kaaya-ayang nangyari. Merong ginagawa ang dalawa. Hindi niya nagustuhan. Kinumpronta niya ang mga to. At merong sinabi, "Mga taksil! Sino yan? Sino yang Rosa? Sino yang kasama mo?" Galit na sinabi ni Samuel kay Rosa. Si Rosa naman ay hindi mapakali. Ngunit sinambit niya kay Samuel ang hindi rin kaaya-ayang pangyayari. "Samuel, pasensya ka na. Pero ito ang sinasaloob ko. Ito rin ang gusto ko. Siya pala si Gregorio. Ang gusto kong pakasalan kesa sa'yo." Halos magdilim ang pintig at ang mata ni Samuel. Tinignan niya ang Gregoryong ito na halos nakangisi sa kanya at tumatawa pa. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Brad eh. Kapag mga kagaya kong gwapo, habulin talaga ako. Hindi kagaya mo. Simple ka masyado mag-isip at masyado ka mapagkatiwala. Hindi mo alam, yung mabait mong sinisinta, iba pala ang sinisita. Nangungutyang sabi ni Gregorio kay Samuel. Sa kanyang pagdurugo ng puso ay umalis. Hindi na ito sumigaw. Hindi na ito nagpakita ng galit. Parang pinagsukluban siya ng langit at lupa. Dahil sa pangyayaring ito, hindi maabot ni Samuel kung hanggang saan ang pwede niyang gawin. Ngunit habang siya ay naglalakad, merong naririnig si Samuel sa kanyang tenga na hindi maintindihan, na parang bumubulong sa kanyang isip. Isang matandang tinig na tila gumagabay sa kanya. "Huwag kang humagulgol sa iyong sakit. Huwag kang magpakita ng iyong nararamdaman. Ang hustisya ay dapat isakatuparan." Sa isang masukal na bahagi ng baryo, pinuntahan ni Samuel ang isang matandang ermitanyo, si Kaluno, isang kilalang manggagamot at tagapangalaga ng mga sinaunang orasyon. Matanda na ang taong ito, ngunit mapapansin mong meron tong taglay na enerhiya. "Tanda, Manong Luno, Kaluno, nais ko pong turuan niyo ako ng tigal po."
Wika ni Samuel na puno ng puot at lungkot. Ang tigal po ay hindi laruan, iho, sagot ni Kaluno. Ginagamit lamang ito sa matinding pangangailangan. Matindi ang pangangailangan ko, wika ni Samuel. Kinuha niya ang lahat sa akin. Hindi ito simpleng selos. Ito ay panloloko at pagyurak sa aking pagkatao. Tumitig si Kaluno kay Samuel. Kita niya ang lalim ng sakit sa mga mata nito. Kung gayon, ito ang orasyon, aniya. Sabay guhit ng mga sinaunang letra sa lupa. At dito nakita ni Samuel ang mga salitang Narava, Sokim, Teum, Pasagiham. Isa itong klase ng tigalpo. At ang mga salitang ito ay tila parang lumulutang sa hangin, sa lupa, na parang nagtataglay ng enerhiya. At ramdam ni Samuel ang bigat ng kapangyarihan nito. Gamitin mo ito ng may pananagutan. Ang tigalpo ay hindi basta-basta pinabawi. Umuwi si Samuel sa kanilang bahay. Kinabisado niya kung ano ang mga salitang iyon. Bumabagabag sa kanyang isipan ang pagtataksil, galit, katrayduran, pangiiwan at pag-abandona ng kanyang kasintahan. Lalo na ang pagmumuka ni Goryo na sa kanyang isip ay binigkasan niya na ng peste. Nung gabi ring iyon, si Samuel ay nagdasal sa Panginoon. Humingi ng tawad at nagpasalamat dahil sa karunungang binigay ng matandang luno. Ang lihim na karunungan na kanya natanggap ay gagamitin niya para magkaroon ng hustisya. Nagdasal siya, nagdebosyon, at sa kanya binigkas ang orasyong Narava, Sokim, Teum, Pasagiham. Pabulong ngunit malakas na sabi ni Samuel. Lumakas ang hangin at ang gabing iyon ay tila parang malamig kahit na noong mga panahon na yun ay mainit sa lugar nila. Kinabukasan, nagsimula na magkaramdam si Goryo sa kakaibang panghihina niya. Unay iniinda lang niya, akala'y simpleng sakit lang ng katawan. Ngunit nang dumaan ang mga araw, unti-unting nangitim ang kanyang balat. Tila may pumapalot na sumpa sa kanyang laman. Hindi lang iyon, mga anino ang tila sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Bumubulong ng mga panaghoy sa kanyang tainga tuwing siya'y nag-iisa. Ano to? Ano itong nangyayari? Ba't may nakikita ang mga anino? Ano nangyayari sa katawan ko? Bakit nangingitim? Ano to? Hindi ko magalaw. Ano to? Rosa! Rosa! Sigaw ni Gregorio. Si Rosa naman ay dali-daling pumunta sa kanya. Tila mula sa pagkakatuwa nitong magluluto sana para sa pagkain ni Gregorio, ay hindi niya ito maituloy dahil sa pagsigaw ni Gregorio sa kanya. Nakita ni Rosa ang estado ng kanyang pinagpalit. At itong si Gregorio ay hindi na talaga masasabing peste, kundi talagang parang basura ang kanyang nagiging balat. Gregorio, ano nangyayari sa'yo? Bakit parang nangingitim o parang naagnas ang katawan mo? At ano nangyayari sa kamay mo? Ano nangyayari sa'yo? Nababaliw ka na ba? Ang sabi sa taranta ni Rosa. Sumigaw na lamang si Gregorio. Hindi niya na kayang tanggapin at siilin ang kanyang nararamdamang sakit sa katawan. Kaya naman, nagpatulong na siya kay Rosa. Si Rosa naman ay nagdala
sa kanya papunta sa albularyo, si Camarga, upang ipagamot ang nangyayari kay Gregorio na unti-unti na ring natatawag dahil sa pangyayaring ito na Goryong peste. Sinindihan ng matanda ang insenso at binaybay ang kanyang katawan gamit ang palaspas. May masamang sumpa ang bumalot sa kanya, bulong ni Camarga. Sino ang iyong ginawa ng kasalanan, iho? Hindi makasagot si Goryo, ngunit lumuluha si Rosa. Tulungan niyo po siya, Camarga. Ano man ang kailangang gawin, gagawin ko. Pumikit si Camarga at nagdasal. Ngunit nang subukan niyang basagin ang tigalpo, biglang nagliyab ang kanyang kandila at naputol ang kanyang rosaryo. Napasigaw siya. Hindi ko ito kayang basagin. Napakalakas ng orasyon. Tila parang nagdasal ito ng hindi lang taimtim. Meron itong paninindigan. Hindi na magawang mapagaling ni Camarga si Goryo. Unti-unti na itong nanghihina. Hindi na rin nakakayanan ng kanyang mga orasyon o pagdarasal ang tigalpong sa Goryong ito ay ibinigay. Marahil, hustisya nga talaga ito. Sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalala ang kalagayan ni Goryo. Hindi na siya makakilos na maayos. Ang kanyang balat ay tila nabubulok na at ang kanyang mga mata ay nagdidilim na parang butas ng kalawakan. Hanggang sa dumating ang huling gabi niya, sa gitna ng ulan at kulog, napasigaw siya sa sakit. At sa huli, isang anino ang lumitaw sa kanyang tabi. Tila isang nilalang na dumating upang kunin ang kanyang kaluluwa. Wala nang nagawa si Goryo, kundi ang humarap sa kanyang kapalaran. Sa kanyang huling hininga, bumubulong siya sa dilim. Humihingi ng patawad sa kanyang mga kasalanan. Patawarin niyo ako, O Panginoon. Sino man ang nasaktan ko, patawarin ako. Gusto ko lang naman ng babae. Ang tigalpong tumama sa kanya ay naglalabas din ng kanyang tunay na saloobin. Kahit siya ay nahihirapan, kahit siya ay mamamatay na, talagang si Goryong peste ay maituturing talagang peste sa pangungutya niya talaga sa pag-ibig. Ang tigalpo ay bumalot na sa kanyang katawan hanggang siya ay tuluyang malagutan ng hininga. At ilang araw matapos ang kamatayan ni Goryo, patuloy ang pagdadalamhati ni Rosa. Dinala niya ang katawan ni Goryo sa isang huling pagsubok. Isang alburalyong mula sa malayong bayan, si Capidel. Alam niyang wala nang magagawa ito dahil patay na si Goryo. Ngunit matapos ang pagsusuri, isang masakit na katotohanan ang kanyang sinabi. Ang sumpang ito ay hindi basta tigalpo, aniya. Isa itong parusa mula sa mga espiritong nilapastangan niya. Hindi na siya maliligtas. Walang nagawa si Rosa kundi humagulgol. Hindi niya namalayang siya mismo ang naging kasangkapan ng pagkawasak ni Goryo. Kung hindi siya bumigay sa tukso, marahil hindi hahantong sa ganito ang lahat. Ano ang nagawa ko? Hindi ko alam bakit nagkaganto. Gusto ko lang naman na magkaroon ng mas maganda pang relasyon. Pero bakit nauwi sa ganito? Madadamay din ba ako? Mula noon, naging aral ang kwento ni Goryong peste sa buong baryo. Pati na rin ang pagtataksil ni Rosa. Ang kanilang kasakiman at panloloko
ay may katapat na hustisya. Minsan ay dumarating ito sa anyo ng isang sumpa na hindi na mababawi kahit kailan. At sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, may mga nagsasabing may isang humahagulgol sa hangin. Isang tinig na humihingi ng pangalawang pagkakataon. Isang kaluluwang hindi kailanman makakahanap ng kapayapaan. Ito nga ba'y si Goryo? Baka si Rosa? O di kaya naman ang nagbigay ng tigalpo na si Samuel? Wow guys, ang ganda ng kwento. Merong aral sa kwento na to, lalo na sa mga bagay na hindi dapat pinagtataksilan. Ang kasalanan ay may kabayaran at ang karma ay hindi kailanman natutulog. Isipin nyo lagi, may mga pangyayari sa buhay natin na hindi natin maipaliwanag. At may mga tao na sa kabila ng kanilang bait ay maaaring magbigay ng dulot din ng sakit kung sila ay hindi irerespeto. At maraming salamat sa nag-share ng kwento na to na kliyente namin. Hindi na natin siya papangalanan dahil medyo sensitibo ito. Actually, nangyari ito malapit sa kanilang kapamilya. At unting babala, ang tigalpong nandito sa kwento natin na to ay wag na wag ninyong susubukan. Hindi ito ginagamit kahit pa para sa hustisya. Dahil kapag ito ay ginamit ninyo, baka meron itong kapalit. Lalo na kung hindi malakas ang iyong kapit sa Diyos. And by the way guys, subscribe and also follow us here sa ating mga kwentong Pinoy Esoterico dito sa Pinoy Esoteric. So click the bell button para sa mga susunod nating kabanata at sa mga gustong magkaroon ng proteksyon sa mga tigalpo. Guys, pwede nyo kami mahanap sa TikTok natin and click our profile, click shop and i-search ninyo ang ating mga list ng mga anting-anting, sagradong agimat at higit sa lahat amulets para sa proteksyong espiritual. And by the way guys, this is Maestro J. I'll see you again sa mga next natin na kwento. Kwentong kababalaghan, kwentong esoteriko, ghost stories, horror stories, dito sa Pinoy Esoteric. See you guys.